荒れ狂う爆音向かい合った私の Bahagyang pinilit ni All for One na gumalaw ang katawan ni All Might, dahilan upang siya ay masaktan at magsuka ng dugo. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga sinabi ni Night Eye, na darating ang isang villain na makakalaban niya at hahantong ito sa isang kakilakilabot na kamatayan. Maya-maya, sabay na kumilos sina Deku at Bakugo. Mabilis na lumapit si Bakugo kay Deku, at agad naman siyang tinulungan nito upang mas mapabilis ang paglapit nito kay All Might. Habang nangyayari ito, narinig ni Deku ang boses ni Kudo sa kanyang isipan, na nagbabala sa kanya na kung muli niyang gagamitin ang gearshift, hindi na niya maiiwasan ang recoil. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa tabi niya ang imahe ni All Might, na tila nagsasabi sa kanya na magtiwala lamang. Buong loob ni Deku nang gamitin niya ang second gear, at buong lakas niyang inihagis si Bakugo patungo kay All Might. Ngunit malamig na sinabi ni Shigaraki na hindi na sila abot pa. Ang pagkakita ni Deku sa imahe ni All Might sa kanyang isipan, ayon kay Shigaraki, ay pahiwatig ng nalalapit na kamatayan ng kanyang guro. Habang patuloy na lumilipad si Bakugo, sa isipan naman ni Deku ay dumaan ang mga imahe ng mga taong nagdarasal, mahigpit na nakakuyom ang kanilang mga kamao, naniniwalang may isang tao na magliligtas sa kanilang pinakamamahal na bayani, si All Might. Samantala, sa isipan ni Bakugo ay sumagi ang mga alaala ng kanyang inggit kay Deku, kung bakit ito palaging pinupuri ni All Might, at kung bakit tila mas malakas ito kaysa sa kanya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ni Bakugo ang damdaming iyon bilang lakas. Sa isang iglap, nagawa niyang iligtas si All Might mula sa kamay ng kalaban. Kasabay nito, sinabi ni All Might na, kapag tunay ninyong nakilala ang isa't isa, at nakapag-focus kayo kung paano palalakasin ang bawat isa, maliligtas ninyo ang lahat ng tao, at doon nyo makakamit ang tagumpay bilang mga tunay na bayani. Sa saglit na iyon, buong sigla at determinasyon ang sigaw ni Bakugo, mananalo tayo. Sa pagpikit ng mga mata ni All Might, unti-unti siyang binalot ng isang ilusyon, isang hallucination na tila ba totoo. Sa harap niya, nakita niya si Night Eye, na mahinahong nagsabi, ito na ang katapusan ng iyong panaginip. Ngunit agad niyang dinugtungan, nagbago ang takbo ng tadhana, totoo, dapat dito na nagtatapos ang lahat para sa iyo pero may isang pangako na nananatili. Sa gitna ng katahimikan, mahina ngunit buong puso namang tugon ni All Might, kung kami ang mga nauna, natural lamang na kami rin ang unang mawawala lalo na kapag naipasa na namin ang aming kapangyarihan. Ngunit sagot ni Night Eye, hindi ito isang comic book, All Might. Hindi lang basta ganon ang kwento. Isa kang hero at higit sa lahat, isa kang tao. At ang mga tulad mo, hindi basta-basta namamatay. Tila nabuhayan ng loob ang mga tao nang makita nilang ligtas si All Might. Mas lalo silang namangha nang makilala nila ang nagligtas sa kanya, walang iba kundi si Bakugo Katsuki, ang estudyanteng minsang dinukot ng mga villain. Agad na lumapit si All Might at nagtanong, ayos ka lang ba, Bakugo? Ngumiti si Bakugo, kahit halatang nanghihina, at pabirong tugon niya, linya ko yata yan, ngunit kasabay ng ngiting iyon ay bigla siyang nagsuka ng dugo. Mula sa kanyang katawan, lumabas si Edgeshot, marahang huminga at tinanong si Bakugo kung mas komportable na ba siya. Makikita sa kanyang anyo ang matinding panghihina, ipinaliwanag niya na ginamit niya ang sarili niyang katawan upang pagtagpi-tagpiin ang mga napinsalang organ at nabaling mga buto ni Bakugo gamit ang Hidden Hakamada-style stitches. Ayon pa sa kanya, bawat paghinga ni Bakugo mula ngayon ay magiging masakit, ngunit buhay siya. Taos-pusong nagpasalamat si Bakugo sa kanyang senpai. Sa mahinang tinig naman, ibinahagi ni Edgeshot na paulit-ulit niyang sinubukan pasiglahin ang puso at baga ni Bakugo, ngunit hindi ito tumutugon. At nang maramdaman niyang nalalapit na siya sa kanyang hangganan, pinili niyang gamitin ang natitirang lakas, hindi upang iligtas ang sarili, kundi upang ibalik ang buhay ni Bakugo. Bago siya tuluyang mawala, nakita raw niya ang tila kumikislap na liwanag sa loob ng dugo ni Bakugo, isang hudyat ng pag-asa. Sa huli, ang tanging nagawa ni Edgeshot ay pagalingin ang katawan ni Bakugo, ngunit ang mismong kapangyarihan ni Bakugo ang siyang tumangging mamatay at tuluyang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Pinalapit ni All Might si Bakugo at mahinahong iniabot sa kanya ang natitira pa niyang sandata. Bagamat bahagyang sira na ito, sinabi niyang maaari pa rin itong magamit, isang simbolo ng tiwala at pag-asa. Ngumiti si All Might at marahang binigkas, ito ang para sa'yo, Great Explosion Murder God Dynamite.
Sandaling natahimik si Bakugo, ngunit makikita sa kanyang mukha ang isang ngiti, isang ngiting puno ng respeto at pasasalamat. Nalito si All for One kung ano ang kanyang unang hakbang, kung pupuntahan ba niya si All Might upang tuluyan ng tapusin ito, o kung dapat ba siyang magtungo kay Shigaraki. Ngunit agad niyang naisip na makapaghihintay pa si All Might, kaya't mabilis siyang kumilos patungo sa direksyon ni Shigaraki. Ngunit bago pa man siya makalapit, sa isang iglap na parabang isang kisap mata, biglang lumitaw si Bakugo sa kanyang harapan. Matigas ang tinig ni Bakugo nang sabihin niya, "Ako ang final boss." At bago pa man makapagsalita si All for One, pinasabog ni Bakugo ang mukha ni All for One gamit ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Nereport sa Hero Headquarters na matagumpay na nailigtas ni Bakugo Katsuki si All Might. Agad namang nagbigay ng utos si Tsukauchi na magsagawa ng status report mula sa bawat lokasyon upang makuha ang kabuuang sitwasyon ng operasyon. Isa-isa namang ipinakita ang iba't ibang lugar sa bansa, mga hero na abala sa pagtulong sa mga sugatan, mga villain na naaresto, mga nomo na tuluyang nan-neutralize, at ang mga eksenang nagpapakita ng tagumpay ng sangkatauhan laban sa kasamaan. Gayunpaman, sa kabila ng mga balitang puno ng pag-asa at tagumpay, isang ulat ang bumungad sa headquarters, tila patuloy pa rin ang labanan sa Takoba National Stadium. Ang digmaan ay hindi pa lubusang nagtatapos. Maging si All Might ay labis na nagulat sa ipinakitang bilis ni Bakugo. Hindi niya akalain na makakakilos ito ng ganoon kabilis, lalo na matapos ang matinding pinsalang kanyang tinamo. Ipinahayag naman ni Edgeshot na noong sandali ring siya ay nasa bingit ng kamatayan, napansin niyang nagawa rin ni Bakugo na kumilos sa isang bilis na lampas sa karaniwan, parang tumitigil ang oras para sa kanya. Ayon kay Edgeshot, tila nasa proseso si Bakugo ng pagresolba ng isang bagay sa loob ng kanyang sarili, isang pagbabago na nagbubukas ng bagong antas ng kapangyarihan. Ramdam ni Bakugo ang matinding adrenaline rush. Sa kabila ng sakit at pagod, lalo siyang na-excite lumaban. Bawat pintig ng puso ay apoy na nagtutulak sa kanya na huwag sumuko, ang bawat sugat ay paalala ng nalalapit niyang tagumpay. Nakawala na rin sa pagkakagapos si Shigaraki, at habang pinagmamasdan niya ang walang tigil na pagsalakay ni Bakugo, napangiti siya ng malamig at nagsabi, "Kung ganyan kakalakas, tatalunin na lang kita," ng paulit-ulit. Samantala, si Deku ay nabalot ng pag-aalinlangan habang pinagmamasdan ang labanan. Naisip niya kung paano niya haharapin si Shigaraki, isang kalabang may kakayahang mag-regenerate at magdulot ng biglaang kamatayan sa isang iglap. Alam niyang kahit isang pagkakamali lang ay maaaring ikamatay niya. Ngunit mas lalo siyang kinabahan sa ideya na kung gagamitin niya muli ang second gear, maaaring iyon na ang katapusan, ang huling pagkakataon na magagamit niya ang kapangyarihang iyon. Nagsimulang pumorma ang apat para sa susunod na yugto ng laban. Samantala, nananatiling sarado ang isipan ni All for One, hindi niya pa rin pinapansin ang presensya ni Bakugo, determinado siyang makapunta kay Shigaraki sa kabila ng kaguluhan sa paligid. Ngunit sa panig ni Bakugo, unti-unti niyang napagtanto ang kakaibang sensasyong bumabalot sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na mabilis at makapangyarihang pagsabog, muling natunton ni Bakugo si All for One. Ang impact ng kanyang mga atake ay nagpagiba ng mga gusali sa paligid, ngunit sa kabila nito, natatawa pa rin si Bakugo, tila nag-enjoy sa laban. Gayunpaman, unti-unti niyang naramdaman na may kakaiba, may pagbabago kay Bakugo. Sa loob niya, nagsimulang mabuo ang pakiramdam na baka malagpasan at mahigitan na niya si Deku. Habang muling nag-ipon ng lakas si Bakugo sa kanyang mga palad, nagtataka si All for One kung bakit siya nagre-react ng ganoon kay Bakugo. Bakit tila parang mas may ibibigay pa ito kaysa kay All Might, bulong niya sa sarili. Bigla, sa pagitan ng mga alaala, sumingit ang imahe ni Kudo, isa sa mga dating tagapagmana ng One for All. Naalala ni All for One ang sandaling bago niya ito patayin, at doon niya napagtanto kung bakit siya naapektuhan kay Bakugo. Ang aura, ang tapang, at ang galit, lahat ito ay nagpapaalala sa kanya kay Kudo. Kasunod nito, isang napakalakas na pagsabog ang pinakawalan ni Bakugo, direkta sa mukha ni All for One, dahilan upang tuluyang matilapon ito palayo. Sa muling pagsiklab ng kanyang puot, sumigaw siya, "Kasalanan mo ito, Kudo." Ngunit mabilis ang naging tugon ni Bakugo. Ngumisi siya at sumagot, "Nababaliw ka na ba? Ako si Kacchan Bakugo." Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.
Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.